Si Isaac, gaya ng normal, ay nagising ng alas 6 ng umaga dahil sa tunog ng kanyang alarm. Marahan siyang bumangon, sinalubong ang maliwanag na sikat ng araw sa bintana at nagunat para gisingin ang kanyang diwa. Ilang sandali pa ay nagtungo na siya sa banyo para makapag-shower. Dinama ang mainit na tubig na tumatama sa kanyang katawan habang iniisip ang napakaraming appointments na kanyang kakaharapin at kailangang paghandaan. Pagkatapos noon ay nagbihis na si Isaac, nagsuot ng pantalon at vest kung saan nakalagay ang logo ng cab company na kanyang pinagtatrabahuhan. Isaac, nakahanda na ang almusal. Pagtawag na sigaw ng kanyang ama, tumugon naman din si Isaac ng pagsang-ayon at agad nang pumunta sa kusina. Nakahanda na ang lahat, simple lamang pero masarap ang kanilang almusal. Tostadong tinapay na may mantikilya, pritong itlog at bacon na pinareha sa masarap na mainit na kape. Ang presensya nila sa oras na iyon ay naging tahimik dahil ang mag-ama ay nagkaroon pa ng pagtatalo at hindi pagkakasundo kagabi. Kaya kumain na lamang ang dalawa nang hindi nagtititigan. Gayunpaman, dahil sa hindi pagkakakomportable ni Isaac ay hindi na rin napigilan ng kanyang ama ang magtanong habang nagsasali ng kape sa kanyang baso. Ano na naman bang nasa isip mo, anak? Marami, Dad. May ilan akong pasahero na nakabook na. Susubukan ko ring magsagawa ng dagdag pang rides dito sa app. Tugon naman ni Isaac bilang pagpapaliwanag sabay higop ng mainit na kape. Pagkatapos mag-almusal ay tumayo na si Isaac at naghanda ng umalis nang bigla pang nagpahabol ng salita ang kanyang ama. Anak, patawad kahapon. Alam mo naman na nag-aalala lang ako sa'yo. Walang problema yun, Dad. Mag-usap na lang ulit tayo mamaya pag uwi ko. Kailangan ko na talagang umalis. Dumiretso na si Isaac sa kanyang kotse at tinihanda na ang sarili sa panibagong araw na naman ang kanyang trabaho sa abala at matataong kalsada ng kanilang syudad. Pinanatili ni Isaac na maging kalmado sa pagmamaneho kahit na labis na nababagabag ang kanyang isip. Alam niya na kahit napapaharap man siya sa ilang problema sa bahay, ay kailangan maging tutok pa rin siya sa kanyang trabaho at ayusin na lamang ang lahat pag-uwi. Si Isaac ay isang 35 taong gulang na taxi driver na namumuhay ngayon kasama ang kanyang ama na si Joseph na naghihirap dahil sa isang chronic illness na kung tawagin ay multiple sclerosis. Ang kondisyon na ito ay nakaapekto ng malaki sa kanyang nervous system na nagdudulot ng matinding sakit at paninigas ng kanyang katawan. Ito ang dahilan kaya mas nauubos pa ang oras na Isaac sa pagtatrabaho para makahabol sa medikal na gastusin ng kanyang ama. Nais niyang maging maayos ang ama. Pero ang gastusin sa bahay at iba pa ay halos hindi na rin niya makayanan. Napabayaan na niya ang kanyang kalusugan at ang naging resulta nito sa kanya ay insomnia. Madalas na pagkasakit ng ulo dala ng stress at patuloy na paghina ng kanyang immune system habang tumatagal. Sa kabila ng lahat ay determinado pa rin si Isaac na magtrabaho dahil wala din naman siyang pagpipilian. Kagabi ay nagkaroon ng pagsasagutan ng mag-ama dahil sa paghina ng katawan ni Isaac. Labis na nag-aalala si Joseph sa kanyang anak kaya nais niyang pahintuin na lamang ito sa trabaho kung siya ang tatanungin. Mag-resign na ito sa cab company na kanyang pinapasukan dahil nakakaapekto na ito sa kanyang kalusugan, buhay at kanyang enerhiya. Dad, hindi naman ako pwedeng basta mag-resign na lamang sa trabaho. Ito na lang pinagkukunan natin ng pera. Kailangan pa kitang pagalingin at alagaan. Malinaw na pangangatwiran ni Isaac. Anak, alam ko naman na ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo. Pero ang kalusugan mo ay importante din. Mas lalo mo kung hindi maaalagaan kapag ikaw naman ang nagkasakit. Pilit na ipinapaunawa ng matanda sa kanyang anak na siya ay labis na nag-aalala lamang. Huwag mo na akong isipin, Dad. Kaya ko to, maniwala ka. Kailangan ko lang sanayin ang sarili ko at walang magiging problema. Tugon naman ni Isaac habang dumadaing ang kanyang katawan sa hirap at pagod. Kumbinsido si Joseph na anuman ang kanyang sabihin ay imposible na niyang makumbinsi ang kanyang anak sa pagkakataon na iyon. Nagtapos na lamang ang kanilang pag-uusap dahil sa isang solusyon na nagdulot ng mabigat na atmosfera sa pagitan ng mag-ama. Walang ibang maisip si Isaac kundi ang magtrabaho ng magtrabaho kahit mahirap habang nahihirapan naman ang kanyang ama na makita siyang nangihina sa bawat araw na nagdaraan. Habang nasa biyahe ay nababagabag si Isaac kung tama nga ba ang kanyang ginagawa. Pero hindi naman pwedeng basta hihinto na lamang siya sa pagtatrabaho. Ano bang gagawin ko? Paano ako makakahanap ng ibang paraan para magkapera? Kung mabibigyan lang sana ako ng isa pang tsansa sa buhay o mabiyayaan ng isang himala.
Siguro ay may maiiba at ang ama ko ay tiyak na hindi na mahihirapan. Maghapong napaharap si Isaac sa maraming pasahero at nagdaan sa mabibigat na traffic ng syudad. Sa bawat sandali ng pagtatrabaho ay lalo lamang nadaragdagan ng stress na Isaac at sakit ng katawan na hindi na lamang niya iniinda. Mas maraming pasahero at mas malaki ang kanyang kita at mas matutulungan niya ang kanyang ama. Kinagabihan ng araw na iyon ay napagdesisyonan pa ni Isaac na mag-overtime. Kumuha pa rin siya ng ilang pasahero para makadagdag sa kanyang kita bago makauwi. Ang isip at katawan ni Isaac ay magkasabay nang nagrereklamo sa pagod. Maya-maya pa ay nagdilim na ang kalangitan kung saan ang mga bituin ay natakpan na ng makapal at maitim na ulap. Ilang sandali pa ay umulan na ng malakas kaya naisip na rin ni Isaac na magmaneho na papauwi. Dito na umagaw sa kanyang pansin ang isang matandang babae sa gilid ng isang kalsada, waring nag-aabang ng masasakyan. Malamang na nasa 70 na ang edad nito, taglay ang nangangamba nitong mga mata at tila napapagod. Hawak ang isang maliit na payong na halos hindi naman siya maprotektahan sa malakas na pagbuhos ng ulan. Bagamat nais na sana niyang makauwi dahil sa pagod at sama ng panahon, ay hindi kakayanin ng konsensya ni Isaac. Nabaliwalain na lamang ang sitwasyong kinalalagyan ng matanda. Kaya pumarada agad siya sa tapat ng matanda at ibinaba ang bintana para makausap. "Magandang gabi po, ma'am. Gusto niyo po bang makisabay?" Pag-aalok ni Isaac ng may ngiti, pilit na itinatago ang kanyang pagkapagod. "Maraming salamat. Hindi ko alam kung may hihinto pa sa akin sa ganitong oras at ganitong panahon." Sambit naman ang matanda na maingat na rin pumasok sa kotse. Nang makaupo na ng maayos sa backseat, ay binuksan na ni Isaac ang heater sabay tanong sa matanda kung saan ba ito pupunta. Ibinigay naman din ng matanda kay Isaac ang address kung saan niya ito ibababa at muli ay labis na nagpapasalamat. "Naku ma'am, huwag niyo na pong intindihin yan. Gabi na po at malakas ang ulan. Hindi ko naman po hahayaan na iwan kayo ng ganong sitwasyon." Sa biyahe ay dito pa mas nagkaroon ng pagkakwentuhan ng dalawa. Nabanggit ng matanda ang patungkol sa panahon, syudad at ang hirap na makapaghanap ng cab sa ganoong oras. Si Isaac habang nakikinig ay tumutugon naman sa matanda sa abot ng kanyang makakaya habang nakatuon sa kanyang pagmamaneho. Hanggang sa ang pag-uusap nila ay nauwi na sa ilang mga personal na katanungan. Naikwento ng matanda ang ilang bagay na may kinalaman sa kanyang mga naging karanasan at kung paano nito napabago ang kanyang buhay. "Alam mo ba, naalala ko yung trip na pinuntahan namin ng asawa ko noon sa Europa mga taong 70s. Marami kaming napasyalan at nabisitang mga gandang lugar." Ang matanda ay nangingiti na lamang habang inaalala ang masasaya niyang mga bahagi ng nakalipas. Hindi naman halos nababanggit na Isaac ang kanyang problema at malalang kondisyon ng kanyang ama, pero bandang huli ay hindi na rin niya naiwasang ito ay maibahagi. "Ma'am, alam niyo po ba, nagtatrabaho ako para sa aking ama na may multiple sclerosis at ilan pong personal na pangangailangan. Marami pong medical na gastusin ng aking ama, kaya nga po nagagawa kong mag-overtime gaya po ngayon." Pagbabahagi ni Isaac matapos na magbuntong hininga sa pagod. Ang matanda ay nakadama naman ng pagkaunawa at apeksyon sa kanyang nalaman. "Isa kang delikadong anak at alam kong alam yun ng iyong ama. Importante na mapangalagaan mo ang taong iyong minamahal, pero wag mo rin namang pababayaan ang iyong sarili." Nagpasalamat naman si Isaac na agad na ngakong simula ng gabing yon ay maghahanap na siya ng balanse sa kanyang katawan. Ang simpatya sa pagitan nila ay lumawig ng lumawig sa bawat sandali ng kanilang pag-uusap. Habang si Isaac ay nagmamaneho sa mahaba at madilim na kalsada, ay nagpatuloy lamang ang kanilang pag-uusap hanggang sa mapadaan sila sa isang parke na ayon sa matanda ay madalas niyang puntahan noon para dalhin ang kanyang mga apo at hayaan silang makapaglaro. Parang nagkataon naman na ang parke na yun din ang madalas paglaruan ni Isaac noong bata pa siya. Dito na niya waring naramdaman ang pamilyar na koneksyon sa matanda. "Madalas din ako sa parke na yun, ma'am. Doon ako pinaglalaro noong bata pa ako." Pagkukwento niya para alamin ang hindi inaasahang koneksyon sa pagkakataon. Ang matanda naman ay napangiti at patuloy pang nagkwento. "Isang magandang lugar nga na napupuno ng mga masasayang alaala ng nakaraan. Madalas akong pumunta doon, dala-dala ang aking mga apo sa bawat pagkakataon." Si Isaac ay bigla namang nakadama ng deja vu. Napapatingin na lamang siya sa rearview mirror para matingnan ng matanda. Nararamdaman na waring pamilyar ito at hindi naiiba sa kanya. Lalo't ang matanda ay nagbabanggit ng mga pangyayari at lugar na waring pamilyar kay Isaac na parang nagpapakita na parang nagawang mag-cruise ng kanilang landasin dati. "Naging pasahero na kaya niya ito dati?"
ang misteryo ay mas lalo lamang lumalaki at gumugulo sa pag-iisip ni Isaac sa bawat sandali. Sa hindi niya malamang dahilan ay hindi niya maiwasan ang mangamba at mabahala. Ang lahat ng sabihin ng matanda ay may kinalaman sa kanyang buhay, kung ano ang nakahiligan niyang gawin, mga lugar na gusto niyang mabisita at mga bagay na kanyang pinaniniwalaan. Nadarama ni Isaac ang pakiramdam na ang buhay na ibinabahagi ng matanda ay ang siya ding buhay na kanyang napagdaanan, na para bang alam ng matanda ang kanyang personalidad at ang kanyang pangarap, kaya nagsimula na siyang maghinala. Nang mapagtanto ng matanda ang pagkabagabag na nadarama ni Isaac, ay nagawa na rin itong magbahagi pa ng isang bagay. Isaac, may kailangan akong sabihin sa iyo. Dito, nang banggitin ng matanda ang kanyang pangalan, ay mas lalong nangamba sa pagkatakot si Isaac. Hindi pa naman niya nababanggit ang kanyang pangalan sa matanda sa kabila ng mahaba nilang pag-uusap. Paano niyo pong nalaman ang aking pangalan? Alam kong kakaiba pero may koneksyon sa pagitan nating dalawa na higit pa sa imahinasyon mo. Si Isaac ay mas napatitig pa sa matanda. Pilit itong kinikilala kung kaano-ano ba niya ito o saan sila huling nagkita dati. Ang matanda naman ay nagpatuloy lamang sa marahan nitong pagpapahayag. Nais kong maalala mo ang nakaraan na Isaac, nung mga panahong bata ka pa, kung sino doon ang mga taong nasa paligid. Nandoon ako, pero siguro dahil ang bata mo pa noon ay hindi mo na ako maaalala. Tinalasa naman ni Isaac ang kanyang kaisipan. Pilit na inaalala ang kanyang kabataan, kung saan maraming malalabong imahe ng kanyang nakaraan ang bumalot sa kanyang pag-iisip. Wala talaga akong matandaan, ma'am. Pakiusap po, pwede ko po ba kayong makilala? Nagalinlangan naman ang matanda bago tuluyang makasagot. Alam niya na ang revelasyon ay magbibigay sa kanya ng pagkagulat, pero ayaw na niyang magbigay pa ng kahit anong kalituhan. Oras na rin naman para malaman ni Isaac ang katotohanan. Apo, ako ang iyong lola. Ako si Grace. Naluluhang sambit ng matanda. Si Isaac ay natigilan, hindi malaman kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Ang lola na kanyang nakilala ay yumao na noong siya ay bata pa lamang, kung saan nalaman niya na lang ang istorya ng kanyang lola base sa pagkukwento ng kanyang ama, kaya imposible umano na totoo ang sinasabi ng matanda dahil masyado itong imposible. Imposible po, ang lola ko po ay yumao na nung bata pa ako. Ano pong balak nyo? May pagdududa na tanong ni Isaac. Tiningnan naman siya ng matanda nang may nababalot na pagkahalong kalungkutan at pagkaunawa. Alam niyang mahirap sa lalaki na matanggap ang realidad, pero determinado siyang ipaunawa ito sa kanya. Alam kong mahirap paniwalaan, pero ako ang iyong lola, Isaac, at kaya ko yung patunayan, pahayag ni Grace habang may inilalabas sa kanyang dalang bag. Si Isaac ay nakabantay lamang sa bawat kilos ng matanda na naglabas sa kanyang bag ng isang maliit na metal na kahon. Ipinaran niya ng matanda ang mga larawang iyon kay Isaac, mga lumang larawan ng isang babae na may kahawig sa matanda, nakatabi sa isang nakangiti at tila masayahing bata. Nakunan ko ang mga larawan na ito nung ikay nasa 4 na taong gulang pa lamang. Si Isaac ay mas lalong naguluhan kung ito nga ang kanyang lola at paanong nabubuhay pa ito gayong alam ng lahat na siya ay patay na. Ang puntod at ang libingan ng kanyang lola ay lalabas na peke pala at hindi totoo. Sa kabila ng lahat ay nagawa pa rin ni Grace na magpaliwanag. Ang katotohanan, apo, ay hindi ko na kayang manatili sa mundong ito ng matagal, kaya nandirito ako ngayon para mabigyan ka ng isang importanteng mensahe. Si Isaac naman ay naghanda na para makinig ng mabuti. Kailangan mong pangalagaan ang kalusugan mo. Hindi lamang ito para sa'yo, kundi para sa iyong ama rin. Ang effort na ginagawa mo ay kahanga-hanga, pero hindi yan po pwedeng magpatuloy ng ganyan. Ang ama mo ay kailangan ka sa kanyang tabi, yung hindi ka hinihintay na mag-isa bawat araw habang ikaw ay sumusuko na. Pero hindi ako basta pwedeng huminto na lang, lola. Ako ay isang taxi driver at ito lang ang alam kong trabaho para suportahan ang aking pamilya at si dad. Hindi ko alam kung paano akong makakatulong sa kanyang karamdaman. Wala akong kayang gawin bukod sa maglaan ng kaunting halaga para sa kanyang pagpapagaling. Kaya po hindi ako pwedeng sumuko. Ang kalusugan ko po ay magagawa pang makapaghintay. Marahang ipinatong ni Grace ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang apo. Naunawaan ko, apo, pero sana tandaan mo din na may iba pa ring mga paraan para mapangalagaan mo ang iyong ama. Balansehin mo ang iyong buhay at pangalagaan mo ang iyong sarili. Bago pa man makapag-reply sa Isaac, ay nakarating na sila sa address kung saan nagpapahatid ang kanyang lola. Napatingin si Isaac sa bahay at bigla na lamang nanginig ang kanyang katawan.
Ito ang naaalala niyang bahay na natirhan nila noon nung siya'y bata pa lamang. Ito ang bahay ng kanyang lola, ilang taon na ring abandonado at napabayaan. Bakit? Bakit niyo po ako dinala dito? Nangangatal na tanong ni Isaac habang ang matanda naman ay napangiti. Marami akong magagandang memorya dito, apo, at nais kong ipaalala sa iyo kung saan ka nagsimula. Alalahanin ng mga taong nagmahal sa iyo noon. Tandaan mo na ngayon ay mas kailangan ka ng ama mo higit kanino man, at sana'y huwag kang mawala ng pag-asa. Ilang sandali pa ay bumaba na ang matanda sa kotse, dahilan para maiwan si Isaac sa sasakyan ng nag-iisa. Nakakadama ng magkakahalong emosyon, hindi pa rin maproseso ng maayos ang bawat pangyayari. Pagpasok ng kanyang lola sa abandonadong bahay, ay pinaglabanan ni Isaac ang kanyang takot. Agad siyang bumaba ng kotse at dali-daling sumunod sa kanyang lola at bigla na lamang nawala at hindi na niya nakita pa. Naging mabilis ang tibok ng kanyang puso. Pero pinilit pa rin niya itong hanapin. Sa loob ay wala kang ibang makikita kundi mga luma at abandonadong bagay sa paligid. Maalikabok na ang bahay at magulo, indikasyon na talagang napabayaan na ito ng sobra. Gayunpaman, nakadikit pa rin sa bahay na iyon ang bawat bahagi ng kanyang nakaraan, lalo na nang makita niya dito ang ilang larawan ng kanyang lola at kanyang ama noong ito'y bata pa lamang. Habang nilalakad at pinapasok pang mabuti ni Isaac ang loob ng madumi, magulo at napakadilim na bahay, ay hindi niya maiwasang alalahanin ang kanyang kabataan, kung saan masaya siyang naglalaro sa bahay na iyon dati, tumatakbo at nagtatago. Sa bawat pagkakabang ni Isaac ay nagiging nostalgic sa kanya ang lahat. Pagkapasok na Isaac sa isang kwarto, ay dito bumungad sa kanya ang isang larawan. Basang-basa ako sa larawan na ito. Ang iba pang larawan ay nagbibigay indikasyon lamang kung paanong naging masaya noon ang kanilang pamilya. Dito, naisip ni Isaac na hindi niya kakayaning mawala ang kanyang ama dahil ito na lamang ang nag-iisa niyang pamilya. Pagbaba ng hagdan ay may napansin si Isaac na isang bagay na kanyang nadanggi. Isa itong kahon na kanya agad binuksan, bunga ng pagka-interes at pag-oobserba, at bigla siyang natulala at natameme sa kanyang nasaksihan. Sa loob ng kahon ay nabungaran niya ang isang gold bar at malaking halaga ng pera. Hindi makapaniwala si Isaac na pagtanto ng ginawang pagbisita ng kanyang lola ay ang himala na kanyang hinihiling mula sa Diyos. Gamit ang pera na iyon ay magagawa na ni Isaac na mapangalagaan ang kanyang ama, gayon din ang kanyang sarili nang hindi na niya kinakailangan pang magsakripisyo ng katawan sa pagtatrabaho. Pagka-uwi ay agad tinanong ni Isaac ang ama kung ito ay naniniwala sa himala. Naluluha pa si Isaac nang iyon ay itanong. Dito na ipinakita ni Isaac ang nadiskubre niyang biyaya ng may kapal. Mas magiging magaan na sa kanila ang lahat dahil sa pera ay nagagawa na ngayon ni Isaac na may pagamot ang ama ni Isaac at mabigyan ito ng mas mahusay na medical treatment. Nag-invest naman si Isaac para sa kanyang sariling edukasyon at naisip na gawin na ang kanyang pinapangarap noon na magkaroon ng sariling taxi cooperative kung saan siya at ang iba pang driver ay pwedeng magpahiram ng kanilang resources at pangangailangan sa isa't isa. Para sa mas maganda at magaan nilang paghahanap buhay, ang dating taxi driver ngayon ay isa ng entrepreneur at naging kontento na sa kanyang payapa ngayon at masayang buhay. Dito, mas naging masaya pa ang mag-ama higit kaysa dati.